Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. Ngayon mga kababayan, pag-uusapan po natin ay tungkol po dito sa mga family ng Duterte. Okay? Una kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president, at yung pangalawa ay yung maaaring mangyari or nangyayari na dito kay VP Sara Duterte. Dito po sa News 5 mga kababayan, sabi po ni Senator Raffy Tulfo, I think he's just exercising his freedom of speech. Nagkomento si Senator Raffy Tulfo ukol sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagpatay sa 15 senador para mabakante ang pwesto sa Senado. May mga nagsasabi na di niya dapat sinasabi yun. Pero meron din na may nagsasabi, alam mo naman, pag may sinabi si dating Pangulong Duterte, biro lang yun. Pero yung iba siniseryoso tulad na lang ni PBBM, and I don't blame him, ayon kay Senator Raffy Tulfo. Sabi po dito, doon sa sinabi niya ni ex-President Rodrigo Duterte na papatayin yung 15 senators, I think he's just exercising his freedom of speech under the Constitution. So merong dalawang grupo nag-aaway, ayokong makisawsaw, sila ay nag-uusap o nag-aargumento, di pagkakaunawaan, labas ako dun. So yan po yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo tungkol po dun sa statement ni President Rodrigo Roa Duterte sa pagpatay po sa 15 senador. So alam po natin mga kababayan na si President Rodrigo Roa Duterte ay abogado po siya. At alam po niya yung batas. Alam niya din po yung limitasyon niya sa mga ginagawa niya, sa mga iniisip niya, at especially sa mga sinasabi po niya sa social media at sa public. So ito pong pagpatay na sinasabi po dito sa 15 senador, alam ko po hindi po ito sasabihin ni President Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president, kung alam niya pong siya ay mapapahamak. Maaari sa ibang tao, ito po ay hindi biro. Kung ang intention man dito ni President Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president, ay pagbibiro, alam po niya yung batas at alam po niyang hindi po siya mapapaano dito po sa biro na ito. Pero sa mga taong hindi po alam yung batas, for example, syempre mamimisinterpret po nila ito. At pwede po nilang sabihin na ito po ay totoo na statement ni President Rodrigo Roa Duterte, especially na meron pong mga haka-haka or mga hearsay na nangyayari po doon sa Davao na Duterte Squad. At napansin nga po natin nung siya po ay umupo sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo noong nakaraang administrasyon, ay marami po talagang namatay na mga drug lords and drug addicts. So ngayon po mga kababayan, hindi po ibig sabihin nun ay hindi na po pwedeng magbiro itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung minamasama po ng mga kababayan natin ang sinasabi niya, okay lang po yun. Meron po tayong kalayaan na pumili na masamain yun. Pero according po dito kay Senator Raffy Tulfo, which is one of our smartest senators na nakaupo po ngayon, ang sinabi po niya dito na sa tingin niya, in his own opinion, ay pagbibiro lamang po yun ni Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president. At ito po ay tinotoo ni PBBM, na kung saan hindi naman po mabiblame daw ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang desisyon. No? Kaysa hindi po pagtanggap ng mga salita ni President Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president, na ito po ay biro. Ang sinabi po dito sa News 5 pa rin, no, ni Senator Coco Pimentel, according naman po ito or para naman po ito sa anak po ng ating former president na si Vice President, no, Sara Duterte. Sabi po dito, sumulat si Senator Coco Pimentel kay Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkilos ng Senado sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Pimentel ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Konstitusyon, kung saan dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado kung ang Kamara ay nakakuha ng isang katlo na lagda. Ibig sabihin po nitong katlo na lagda, mga kababayan, ay quorum. Ano po, halimbawa sana kung sila ay 4, 3 po sa kanila dapat makapirma. Kung sila po ay 20, 15 po dapat sa kanilang makapirma dahil ito po ay quorum, kumbaga.
Pag sinabi pong quorum, 75% of the population ay dapat makapirma po dun sa kasulatan na yun. So ito po ay nakuha ng Kamara, nakapaglikom sila ng 3 lagda, 1 katlo na lagda. Kaya matutuloy po ang impeachment. Kaya lang, parang ibig sabihin po dito ni Coco Pimentel ay parang mayroong delay. Sabi po dito, given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative that the Senate uphold its duty with urgency, diligence, and steadfast commitment to the Constitution. Dagdag ni Pimentel. Which is tama naman po yun. Kung ano po yung nasa Constitution, which is the Bible of our laws. Ano po yung mga ginagawa nating regulations, policies sa Pilipinas. Wala pong exemption doon mga kababayan. Hindi ibig sabihin na malakas ka, kung Duterte ka or Marcos ka, ligtas ka doon or i-delay yung impeachment mo. Kung ano po yung nakalagay talaga dito sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, yun po talaga dapat ang gawin po nila. So sabi po dito, I write to emphasize the constitutional mandate requiring the Senate to act forthwith on the impeachment case of Vice President Sara Duterte. The above elaboration affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. So according po kay Senator Coco Pimentel, mga kababayan, ito po ang duty ng Senado na ma-impeach po ang dapat ma-impeach. Hindi po ibig sabihin na malakas po ang tao or hindi po ibig sabihin na parang sabihin nating mahal natin yung kanyang kamag-anak or ang kanyang ama, hindi po siya ma-impeach or malakas po siya sa atin, no? So, gawin po yung duty talaga and regulation. Kung napatunayan, kung nagkaroon po talaga ng lagda, kung nakuha yung quorum na pirma, gawin po talaga yung impeachment. So, yan po yung ating opinion mga kababayan at mga balita sa mga oras na ito tungkol sa mga family Duterte, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte at ang ating current VP Sara Duterte. So, once again, no, maraming salamat po sa pag-tune sa video po na ito. So, kung nagustuhan po ninyo ang ating episode, paki-like naman po ang video na ito at pa-subscribe na rin po ang ating channel. So, once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.